Hello mga bata, ngayong araw ay may ibabahagi ako sa inyo isang maikling kwento. Ito ay pinamagatang Maestra Bangkera. Araw na naman ng Lunes, ibig sabihin simula na ng araw para pumasok sa trabaho. Habang nag-aayos Teacher Medi papuntang eskwelahan, inihanda niya na ang mga gamit na dadalhin niya papuntang eskwelahan. Nang tapos na siya mag-ayos, bumili muna siya ng mga tinapay at iba pang pwede niyang maidala sa paaralan para sa kanyang mga estudyante at mga kapwa guro. Pagkatapos maihanda ang kanyang mga dalahin papuntang paaralan, inihanda niya na ang gagamitin niyang bangka papuntang eskwelahan. Ito ang kanyang magiging silbing transportasyon upang makapunta sa paaralan na tinuturuan niya. Nasa kabilang isla ang barangay Sablayan ng Sorsogon, ang paaralan kung saan siya nagtuturo. Ito ang isla ng Sablayan na nilalakbay ni Teacher Medi araw-araw. At ito naman ang paaralan kung saan nagtuturo si Teacher Medi. Habang mag-isa siyang sakay ng kanyang bangka, umusal ng panalangin at napangiti si Teacher Medi dahil maganda ang panahon ng umagang iyon. Nang makarating sa Pangpang, nandun na ang kanyang mga estudyante at excited na naghihintay sa kanyang pagdating. Isa-isang sumalubong sa kanya ang mga ito at tinulungan siya sa kanyang mga gamit. Magandang umaga, Teacher Medi, sabay-sabay na sabi ng kanyang estudyante. Magandang umaga rin sa inyo, mga bata, balik ni Teacher Medi. At sabay-sabay silang pumasok sa kanilang silid-aralan at sinimulan ang araw. Malapit nang matapos ang leksyon ng araw na iyon, nang mapansin ng kapwa guro ni Teacher Medi na parang makulimlim na ang langit at nagbabadya ng malakas na ulan. Tumakbo ito sa silid-aralan ni Teacher Medi. "Teacher, bilisan mo at tingnan mo ang langit, sobrang dilim at parang uulan ng malakas," sabi ng kapwa guro ni Teacher Medi. "Ay aba, oo nga. Kailangan ko nang bilisan mag-ayos at baka ako'y abuti ng malakas na alon sa laot," sabi ni Teacher Medi. Dali-daling inihanda ni Teacher Medi ang kanyang bangka upang makauwi. Habang sakay siya ng kanyang bangka, hindi maiwasan ni Teacher Medi ang magbalik tanaw nang minsan naranasan niya ang nahulog yung angkor ng bangka sa gitna. Sobrang delikado yon kasi pwede yung lubid ng angkor pumulupot doon sa hélice at pwedeng lumubog yon. Kaya sa bawat lakbay niya ay palagi ang panalangin niya na sana makarating siya ng ligtas sa kanilang bahay. Bigla siyang umusal ng pasasalamat at malapit na siya sa Pangpang. "Salamat, mahal na Panginoon, at ginabayan mo po ako sa biyaheng ito." At nakauwi na nga si Teacher Medi ng ligtas. Pakauwi, hindi pa nagtatapos ang kanyang trabaho dahil aasikasuhin niya pa ang kanyang anak at nanay niya. Ito lagi ang kanyang gawain sa araw-araw. Pero gaano man kapagod ang araw niya, naroon ang munting kasiyahan sa kanyang puso. Si Teacher Medi ang isang patunay na kung mahal mo ang ginagawa mo, gaano man kahirap na balakid ang itapon sa iyo, basta may dedikasyon sa ginagawa mo at mahal mo ito. Sa bawat pagtapos ng araw, nandoon pa rin ang kagalakan sa iyong puso. At diyan nagtatapos ang maikling kwento ni Teacher Medi. At ito naman ang kuwang litrato ng kapuso mo, Jessica Soho, kay Teacher Medi noong na-feature siya sa kanilang palabas. At ito namang sunod na ipapakita ko ay ang maikling kuwang video ni Teacher Medi nung binabaybay niya ang laot. Naglalakihang alon ng Sorsogon Bay ang sumalubong kay Teacher Medi. Ang kanyang pakay makatawid sa kabilang bahagi ng isla. Galing siya sa Isla Sablayan kung saan siya nagtuturo.
Yung alon, hindi mo naman alam kung kailan aatake. Pag alis mo dito sa gilid, banayad. Pero pagdating doon sa gitna, hindi mo alam kung uulan ba or aatake yung malakas na hangin. Hanggang ang sinasakyan niyang bangka, kumewang-gewang. Abot ang tanguran, karayo. Ang kalbaryo, nadagdagan pa nung bumuhos ang malakas na ulan. Kaya si Teacher Medi parang naging basang sisiw. Pero walang alon at bagyo ang makapipigil sa kanya. Yung motivation ko na lang para pagpunta doon is yung mga bata. Maganda yung pakiramdam na nakikita mo silang masaya. Hello mga bata, so ngayon ay tutungo na tayo sa ating maikling pagsusulit. Ang una ay ang bokabularyo. May mga salitang malalim at may partikular na kahulugan na nabanggit sa kwento. Piliin ang letra ng pinakamalapit na salita base sa gamit nito sa kwento. Sumangguni sa bilang ng talata sa loob ng panaklong. Ang una at pangalawa ay transportasyon. Anong ibig sabihin ng transportasyon? Ito ay makikita sa talata number 2. Sunod ay umusan. Ito naman ay makikita sa talata number 3. Sunod ay makulimlim. Ano ang ibig sabihin ng makulimlim ayon sa kwento? Ito ay makikita sa talata number 4. Number 7 and 8 ay ang angkor. Ito ay makikita sa talata number 5. At ang panghuli ay balaki. Ito naman ay makikita sa talata number 7. Sumunod naman ay ang pag-unawa. Basahin ng mabuti ang mga tanong at piliin ang titik ng pinakatamang sagot. Number 11, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Number 12, sino ang barangay na pinupuntahan ni Teacher Medi? Saang barangay? Ang 13, ano ang pangunahing dahilan kung bakit pumupunta si Teacher Medi sa kabilang isla ayon sa kwento? Para ba kumain? Para bumisita sa kanyang mga kaibigan, para magtrabaho at maturuan ang kanyang mga estudyante, o lahat ng nabanggit. Number 14, anong nangyari nang hinampas ng malalaking alon ng bangka ni Teacher Medi? Number 15 naman, paano naiiba si Teacher Medi sa ibang mga guro? Hindi siya pumapasok araw-araw, hindi biro ang kanyang ginagawa sa pagpasok sa paaralan araw-araw,
Wala siyang pinagkaiba sa ibang mga guro o lahat ng nabanggit. Number 16, sa tingin mo, bakit napakahalaga kay Teacher Medi ang kanyang bangka ayon sa kwento? At number 17 naman, sumang-ayon ka ba sa sakripisyo ni Teacher Medi na tulad na naipakita sa kwento? Number 18, sa tingin mo, bakit mahalaga para kay Teacher Medi ang biyahe araw-araw sa laot ayon sa kwento? At number 19, ano pa kaya ang isang magandang pamagat sa kwentong iyong nabasa, maliban sa Maestra Bangkera? At ang huli, ano kaya ang isa pang magandang kahinatnan ng kwento? Ngayon ay punta naman tayo sa palatinigan. Dito ay hahanapin ang mga nakatagong salita sa kahon sa tulong ng mga pahiwatig o hint na nasa ibaba. Number 21. Number 21. Ano ang sinasakyan ni Teacher Medi? Number 22 naman, ano ang binibili ni Teacher Medi bago pumasok ng paaralan upang ibigay sa kanyang mga estudyante at mga kapwa guro? Number 23, ano naman ang barangay kung saan nagtuturo si Teacher Medi? Number 24, ano ang trabaho ni Teacher Medi? Number 25, ano ang parte ng bangka na delikado kung mahuhulog ito ayon sa kwento? At number 26, ano ang anyong tubig na kabilang sa kwento ni Teacher Medi? Number 27 naman, ano ang pangalan ni Teacher? Number 28, ano ang parte ng bangka na umiikot ayon sa kwento? At number 29, ano ang problema na kinakaharap ni Teacher Medi araw-araw? At number 30 naman, ano itong parte ng katawan ng tao na meron si Teacher Medi? At dito naman tayo sa pagninilay. Gumawa ng maikling mensahe para sa iyong guro na naglalaman ng iyong pasasalamat sa mga sakripisyo at tulong niya sa iyo. Pagkatapos, ipakita at basahin sa iyong guro ang iyong munting mensahe para sa kanya. Yun lamang po at maraming salamat.